Hey mga brods, Terence Jones. Yes, ito na nga yung gustong kunin din ng San Miguel Beermen at maging stable import sa paparating na Commissioner's Cup 2025. Alam din naman natin na masyadong maaga yung reports natin dahil governors pa muna bago ang commissioners. Pero ito kasing si Terence Jones, habang maaga pa, gusto nang kunin neto ng SMB. Syempre, kung di nyo naman kilala, ito pong si Terence Jones, isa lang naman ito sa mga nagpagulat sa PBA nung naglaro ito sa TNT Tropang Giga. Or mas kilalang TNT Katropa dati. Pero syempre, hindi nga sila pinalad ng championship round dahil ang lakas nga ng Chris Macalo sa SMB nung nag-champion sila. Pero ito pong si Terence Jones. Yes, kahit naman natalong TNT dati, siya rin naman ng isa sa mga talagang inaabangan, pinapanood dahil ito nga yung naging former NBA player that time at napaka-fresh pa nyon dahil same year lang din naman dito nag-NBA ng Houston Rockets that time and role player pa siya doon, hindi siya bench mga kabrods. Kaya hanggang ngayon, naglalaro pa rin ito sa Piratas de Quebradilas. Yes, dito sa Baloncesto Superior Nacional sa Puerto Rico. Hanggang ngayon, condition pa rin ito pong si Terence Jones. And ito, sabi nga nila, last na yon 2023 pa yung huling kontrata ni Jones sa Piratas. Wala rin tayong mga reports kung ito ay naglalaro pa rin kasalukuyang ngayong 2025 sa kahit anumang liga. Dahil ito nga, 2023 pa, 2 years pa yun mga kabrod. So, it means na pwedeng kunin ito ng SMB habang wala pa itong kinukumpirmang merong kupunan sa professional league na kanyang pinaglalaruan. Kaya nga ito pong SMB gusto nilang mapaaga yung dating ni Jones dahil ang ginagawa nga ngayon ng SMB ay sila naman ang gustong gumawa ng Grand Slam bid na ginagawa ng TNT. Pero sinimulan na nila kasi All Filipino Cup sila nag-champion. Kaya ito, gusto na nilang isa-isahin governors and commissioners. Kaya ito pong si Terence Jones, 6'9", syempre lahat kayang gawin nito. Pwedeng maging gwardiya, pwedeng maging shooting guard. Ang ganda rin at bilis. And syempre athletic din. Ito pong si Terence Jones, kaya nung buhatin ang isang koponan. Ang problema lang, medyo mainit talaga ang ulo nito. Dahil sa physicality nito sa laro and sa kanya may pagka-pikunin. Yes mga bros, di ba nga nung nag-PBA ito noong 2019 ay hindi na ito bumalik pa dahil ang dami nga na itong nakaaway. Sina Abueva, sina Arvin Santos, Chris Ross, ang dami. Sila Hodge, Semirad. So ang dami kaaway na ito ni Jones. Dahil sa sobrang hirap nitong bantayan, maski yung defender, sila na yung naiinis dito dahil ang galing din kasi ng import na ito. Kaya wala na talagang magagawa pa kung ito yung makukuha ng SMB. Hindi na nila pwedeng itong palitan pa dahil ito talaga yung malakas na import na pwede nilang maging stable import na all throughout the season ng Commissioner's Cup dahil kasi ang SMB papalit-palit ng import yan, diba? Diyan sana yung SMB kung ano-anong import na naman ang kanilang kukunin. Kaya ito, ang former best import of the conference ng 2019 Commissioner's Cup mga kabrods. Once kasi makuha ito ng SMB ay tsak na sila ang pwedeng magkaroon ng possible championship na naman sa commissioners. Kaya sa lahat po ng mga SMB fans, sa tingin nyo ba, ito na ba talagang sagot sa tanong sa SMB? At sa tingin nyo, kaya bang mapabalik ng SMB ito pong si Terence Jones? Dahil syempre mga kabrods, alam din naman natin, ito pong si Jones, ang dami na rin mga reports and rumors natin na ayaw na nga daw niya talagang bumalik kasi ng PBA pagkatapos na nangyari sa kanya kay Calvin Abueva ng close fist na yon. Pero syempre, gusto pa rin naman itong bumalik if ever ma-offeran ito ng maganda. Kaya sa tingin nyo mga brods, dapat bang offeran ng malaki ng SMB ito pong si Terence Jones sa paparating ng Commissioner's Cup 2025? Kaya komento mo na opinion mo dito mga brods at isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Chris Macalo, yes, 6'9", na gustong kunin naman ng Barangay Nebra San Miguel sa paparating na Commissioner's Cup 2025. Yes, alam ko napaaga yung reports natin dahil governors pa bago yung commissioners, pero nagre-ready na rin ng Hinebra. Ayaw na kasi nila ng puro Justin Brownlee na lang mapa-governors and commissioners. O siguro, governors, pwede dyan si Brownlee dahil 6'6" ang height limit ng Governor's Cup natin, mas fit siya dyan. Pero sa commissioners kasi, 6'10" to 6'11" na ang ating magiging height limit. So, itong si Brownlee, undersized na. Hirap na naman si Japet Aguilar sa ilalim. Kaya gusto nilang kunin ito pong 6'9" na si Chris Macalo na dating napag-champion lang naman ng SMB taong 2019.
19. Yes. Yeah. Alam din naman natin na malakas talaga ito pong si Chris McCullough. Hindi nga lang ito nakabalik ng SMB pagkatapos ito magkaroon ng injury nung nasa Taiwan pa ito. Pero ngayong nasa Pelita Jaya na, ito pong si McCullough na naglalaro ngayon sa Indonesia. Well, mga kabrods, back in shape na naman itong former NBA player na ito. Yes, take note, NBA player rin ito dati. 2 years itong nag-Brooklyn Nets. Kaya maganda ito para sa Barangay Nebra San Miguel. Matry din naman nila yung ibang imports. At syempre, kahit alam natin ngayon matagal pang commissioners, gusto rin nila magkaroon ng chemistry. Ito pong si McCullough at ang Barangay Ginebra squad. Dahil gusto rin ng Barangay Nebra San Miguel na makabawi sa mga susunod pang season dahil tagal na nilang hindi nag-champion mga brods, 2 to 3 years na. Maski nga pag may import conference tayo, hindi rin naman mapa-champion ni Brownlee ang Ginebra. Malay natin, siguro 36 years old na rin si Brownlee. Yes, alam natin na ang ganda ng mga ginawa niya sa Gilas, Taipei, Iraq, Saudi Arabia, and Australia. Kaso mga kabrods, ibang usapan na rin naman pag PBA na. Kaya kapag itong si Justin Brownlee ay nag-fall down na naman ang laro nito, pwedeng palitan ito ng Barangay Nebra San Miguel at kunin ito pong si Chris McCullough. Yes, napakabata pa nito mga kabrods ni Chris McCullough. Kung alam nyo lang, dahil nasa 30 years old lang din naman ito, pick na pick pa ng prime niya ito. Kaya pwede ito sa Barangay Nebra San Miguel. Lalong-lalo na, kasalukuyan naglalaro pa sa Indonesia kung saan hindi niya pinapabayaan yung kanyang conditioning ng pangangatawan and maski sa basketball. Yes, mga kabrod. Sa Pelita Jaya nga, gumagawa pa rin yan dyan. Napaka-athletic, magandang shooting form mga kabrods, maganda rin yung court vision. Ala NBA rin talagang laruan nito, mahirap pigilan. Hindi naman magcha-champion ng SMB noong 2019 kung hindi ito magaling, 'di ba mga kabrods? Kung ang SMB nga napa-champion niya, hindi pa naman siya ganun ka-prime niyan. Paano pa ngayon na 30 years old na siya at Ginebra pang mahawakan niya? Yes mga kabrods, matutulungan niya. Mas lalo na. Sa Ginebra ang ganda na rin ng deep lineup nito maski sa bench ang gagaling na rin. So syempre alam din naman natin sa Ginebra malaki ang respeto nila kay Justin Brownlee, pero iba pa rin kapag yung team mo na ang iniisip mo. Yes, malay nyo si JB rin ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi rin sila makausad ng championship again. Yes mga kabrods, malay nyo mas bata, mas malakas, mas halimaw, mas gutom sa championship na ang pwede sa Ginebra San Miguel. And take note, 2019 lang nag-PBA ito pong si Chris McCullough. At first time niyang nag-PBA pero first championship pa niya yan. So, ganyan siya kagaling mga kabrods. Kaya ikaw mga brods, sa tingin nyo ba? Ito pong sa tingin nyo possible second PBA season neto ni Chris McCullough, sa tingin nyo, mapapa-champion ba niya ang Barangay Ginebra squad? Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Games Basketball. Yun lang. I'm out.